Ang snowball effect. Paano magsimula? Kahit maliit, ang sahod. Naranasan mo na bang tumingin sa bank account mo at mag-isip, sa liit ng naiipon ko buwan-buwan, aabot pa kaya ako sa milyon? May pag-asa pa ba akong yumaman? Kung ramdam mo yan, huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. Ang karaniwang maling akala ng marami sa ating mga Pinoy, kailangan mo agad ng malaking capital, manalo sa loto, o six-figure salary para makapag-build ng wealth. Pero ang totoo, ang karamihan sa mga nagiging financially free ay hindi nagsimula sa malaki. Nagsimula sila sa maliit na halaga gamit ang tinatawag na snowball strategy of wealth building. Isipin mo ang isang maliit snowball sa tuktok ng bundok. Sa simula, kasya lang siya sa palad mo. Pero habang gumugulong ang snowball pababa, palaki ng palaki, hanggang sa maging isang dambuhalang snowball na hindi na kayang pigilan. Sa video na ito, hihimayin natin kung paano gumagana ang snowball strategy dito sa Pilipinas, paano mo gagamitin ang compound interest para palaguin ang ipon mo, at ang 3 phases na kailangan mong sundan para maging automatic ang pagyaman mo ngayong 2026. Kung ready ka nang simulan ang sarili mong snowball, hit that like button, subscribe to Wealth Compounder PH, and let's dive in. Ano nga ba ang snowball strategy in personal finance? Ito ay ang proseso ng pagpapalago ng pera kung saan ang kinita ng pera mo ay re-reinvest mo para kumita ng panibagong pera. In technical terms, ito ang tinatawag nating compounding engine. Maraming tao kasi, kapag nag-invest ng 10,000 pesos at kumita ng 700 pesos sa loob ng isang taon, ang unang instinct, ayun, may 700 pesos ako, ipang samgyupsal ko muna ito. Kapag ginawa mo yan, winawasak mo ang snowball mo. Ibinalik mo ulit sa zero ang momentum ng pera mo. The two engines of the snowball, initial momentum. Ito ang maliliit ngunit tuloy-tuloy na halaga na ibinabawas mo sa sahod mo buwan-buwan kahit 1,000 pesos o 2,000 pesos lang yan. Gravitational force. Ito ang dividends at interest rate na hindi mo ginagastos, kundi ibinabalik mo sa loob ng investment account mo para lalong lumaki ang base capital mo. In the first few years, the snowball moves very slowly. Mukhang walang nangyayari. Pero kapag tumama ka na sa year 10, year 15, at year 20, the growth becomes exponential. Ang pera na mismo ang gumagawa ng panibagong pera para sa'yo nang wala ka ng ginagawang extra effort. Para sa mga beginners, tingnan natin ang halimbawa para hindi ito manatiling teorya lang. Isipin natin si Juan. Si Juan ay kumikita ng average Pinoy salary. Ang kaya lang niyang itabi ng consistent ay 2,000 pesos kada buwan. O 67 pesos lang araw-araw. Halos presyo lang ng isang kape o milk tea. Tingnan natin ang senaryo sa loob ng 20 years. The snowball strategy compounding at 7% average return. Si Juan ay nag-iipon ng 2,000 pesos monthly sa isang compounding vehicle tulad ng Pag-ibig MP2 o mutual funds na nagbibigay ng average 7% return annually at lahat ng kita ay automatic na nire-reinvest. Year 10. Ang naipasok niyang pera ay 240,000 pesos. Ang total balance niya equals approximately 331,000 pesos. Earned 91,000 pesos. Year 15. Ang naipasok niyang pera ay 360,000 pesos. Ang total balance niya equals approximately 603,000 pesos. Earned 243,000 pesos. Year 20. Ang total na perang galing sa bulsa niya ay 480,000 pesos. Pero ang kabuuang value ng account niya ay humigit kumulang 983,000 pesos. Tingnan mo yon, higit kalahating milyon o 503,000 pesos ang ibinigay sa kanya ng pera niya ng libre dahil lang sa snowball effect ng compounding. And that's starting with just 2,000 pesos a month. Paano mo ngayon sisimulan ang sarili mong snowball? Huwag kang magmadali.
Kailangan mong daanan ang 3 phases na ito para hindi gumuho ang finances mo. Phase 1. Build the foundation. Bago ka mag-roll ng snowball, kailangan mo muna ng matibay na foundation. Ang ibig sabihin nito ay emergency fund. Magtabi ng 3 to 6 months worth of monthly expenses. Saan ilalagay? Sa mga high-interest digital banks like Maya, Union Digital, o BPI Banco. Bakit? Dahil kumikita ito ng 3.5% to 6% per annum daily or monthly, habang fully liquid at handa sakaling magkaroon ng aksidente o mawalan ng trabaho. Phase 2. Lock in the compounding vehicles. Kapag may protection ka na sa Phase 1, ilipat ang focus sa mga vehicles na totoong nagpapundar ng compounding snowball. Pag-ibig MP2, select the compound dividend option. Tax-free, government-backed, at historically nagbibigay ng 6% to 7% plus annual dividends. Pera, personal equity and retirement account. Para sa long-term retirement snowball na may kasamang 5% tax credit mula sa gobyerno. Mutual funds via GE funds o banking apps. Mag-invest sa stock index para sa long-term capital growth. Phase 3. Automate and reinvest. Ito ang pinakamahalagang rule sa snowball strategy. Do not touch the dividends. Kapag nag-payout ang MP2 o ang investments mo, huwag mong kunin para pambili ng bagong gadget. Hayaan mo lang itong mag-accumulate sa principal balance mo para sa susunod na taon. Mas malaki na ang base figure na kikita ng interest. Kahit gaano kaganda ang snowball strategy, marami pa ring Pinoy ang nagiging pabaya sa huli. Bakit? Dahil ginagawa nila ang 3 malalaking pagkakamaling ito na nagpapatunaw sa snowball nila. Mistake number 1, pulling out too early. Sa first 3 years, parang mabagal ang galaw ng compounding. Minsan may isip mo, bakit 5,000 pesos pa lang ang kinikita ng MP2 ko after 3 years? Dahil dyan, tinitigil ng marami ang pag-iipon at wini-withdraw ang pera. Tandaan, the magic of compounding happens in the later years. Ang kailangan mo sa simula ay hindi talent, kundi pasensya. Mistake number 2, lifestyle inflation. Kapag na-promote ka sa trabaho at tumaas ang sahod mo ng 5,000 pesos, huwag mong itaas ang lifestyle mo ng 5,000 pesos. Gamitin ang snowball acceleration rule. Ipanatili ang lumang lifestyle at ang buong 5,000 pesos na dagdag sa sahod mo ay idiretso mo agad sa snowball investments mo. Pabilis ng pabilis ang paggulong ng pera mo. Mistake number 3, inconsistency. Ang snowball ay gumagalaw dahil sa momentum. Kapag nag-invest ka ngayong buwan tapos huminto ka ng 6 na buwan bago mag-invest ulit, nawawalan ng puwersa ang compounding engine mo. Set up an auto-transfer requirement every payday para hindi ka na nag-iisip. Huwag mong maliitin ang 1,000 pesos, 2,000 pesos, o 5,000 pesos na kaya mong i-invest ngayong buwan. Sa tingin mo maliit lang yan ngayon, pero kapag binigyan mo ng oras, disiplina, at tamang compounding vehicle, yang maliit na halaga na yan ang magpapalaya sa'yo sa utang at magbibigay sa'yo ng financial freedom sa future. The best time to start your snowball was 10 years ago. The second best time is today. Saan mo planong simulan ang snowball mo ngayong buwan? Sa MP2 ba? Sa digital banks? O sa mutual funds? Drop your answers in the comment section below. Kung nakatulong sa'yo ang video na to para maunawaan ang compounding, please hit like, share. Ito sa mga kaibigan mo at mag-subscribe sa Wealth Compounder PH. Together, let's roll our way to financial freedom. See you in our next video.